Hello everyone, so today I will explain a C++ program that simulates a basketball game between Michael Jordan and LeBron James. The program also demonstrates how constructors and destructors work in C++. So let's get started. So first is mag-i-include muna tayo ng iStream. And gagamit tayo ng using namespace std. Ayan, alam na natin yung purpose nito, so hindi ko na siya i-explain. Palagi natin siyang ginagamit. So, proceed tayo sa next step. Dito, gumawa tayo ng isang class na tinatawag na basketball. So, ang class is parang blueprint para sa isang bagay. So, sa ating case is isang basketball player. Sa loob ng basketball class, may dalawang private variables, which is the string player and the endpoints. So, ang string player is nagsisave ng pangalan ng player. And endpoints is nagsisave ng score ng player. So, ginawa natin siyang private para hindi siya basta-basta magalaw sa labas ng class. So, proceed tayo sa next step. So, ito ang constructor na basketball class. So, ang constructor ay isang special function na automatic na nag-run kapag gumawa tayo ng bagong object. So, ang basketball string P ay tumatanggap ng pangalan ng player P at sinasave ito sa variable na player. Nagsisimula sa 0 ang points ng player. So, nagpiprint ito ng message, kaya tuwing may bagong player is lalabas yung player, tapos yung name ng player and has joined the game. Next. So, sa basketball class, may dalawang functions. Ang update scores int new points, dinadagdagan ang points ng player based sa nakuha niyang score sa laro. So, next is the display score. Pinapakita ang pangalan ng player at ang kanyang total points. So, halimbawa kapag si Jordan nakascore siya ng 2, 2, and 3. So, magkakatotal siya ng 7 points. So, next. So, dito, gumawa tayo ng isang simpleng class na my class. So, ang purpose nito ay ipakita kung paano gumagana ang constructor at destructor. So, meron tayong my class. Ito yung constructor na automatic na tatawagin kapag gumawa tayo ng object ng my class. Magpiprint ito ng constructor code. So,
meron din tayo yung merong ganon. Tapos my class. So, ito naman yung destructor na automatic na tatawagin kapag ang object is hindi na kailangan. So, ang lalabas na output nun is yung destructor code. It cleans up the data. Makikita natin to mamaya sa output. So, next is sa part na to, gumawa tayo ng object, the OBJ ng my class sa loob ng isang curly braces. So, dahil sa loob ito ng, dahil nasa loob siya ng block, pagkatapos nitong matapos, automatic na tatawagan yung destructor. So, next. So, ayun. Dito gumawa tayo ng dalawang objects. Para kay Jordan and para kay Lebron. The player 1. Tapos, in-update natin yung kanilang scores gamit yung update score. Si Jordan is may 7 points and si Lebron naman is may 6 points. So, pwede din natin silang paghati-hatiin. Katulad nito. So, next. So, ginamit natin yung display score para ipakita yung final score ng bawat player. So, pagkatapos, meron tayong last message na the greatest of all time bilang tribute sa dalawang basketball legends. So, next is titignan natin yung magiging output ng program natin. So, ayan, kapag nirun ang program, ito yung makikita sa console. So, una, lumabas yung constructor code. Lumabas yung constructor code dahil sa my class object na kinabit natin. Tapos, pagkatapos ang destructor code, it cleans up the data pagkatapos ang block. So, yun. Sunod, nakita natin na sumali sa laro sina Jordan and Lebron. Player Jordan has joined the game and player Lebron has joined the game. Tapos, na-update ang kanilang scores at sa huli lumabas yung the greatest of all time bilang final message. This one. Okay. So, ayun. Tatanggalin naman natin ngayon yung nilagay nating my class object para makita natin yung purpose. Tapos titignan ulit natin yung output. Ito na yung lalabas sa console. So, nawala na yung constructors and destructors code. So, ayun. Sana malinaw yung explanation natin. Napakita natin kung paano gumana yung constructors, destructors, classes, and functions, and paano ina-update yung scores ng mga players. Yun lang, bye-bye.